Abang hikahos yung mga taga-distrito niya. Abang maraming mahirap sa kanyang distrito. Sigurado namang may mahirap doon sa kanyang distrito. Pero siya, sarap na sarap sa pagtutungga ng mamahaling alak. Di ba? Yung iba nga siguro, yung iba nga sa kanyang mga kababayan, ni malinis na tubig, walang mainom. Di ba? Pero itong si Congressman Ralph Tulfo, sarap na sarap pag inom ng alak. Yan o. Mamahalin. Yung binayarang bill po, 6.7 million. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Viral ngayon yung anak ni Raffy Tulfo, Senator Raffy Tulfo, yung anak niyang congressman. Viral ngayon. Nag-resurface kasi mga kababayan yung party-party ni Congressman Ralph Tulfo sa Las Vegas, Nevada, na ang sabi, ang binayaran po 6.7 million. 6.7 million pesos yung bill. Kasi di ba, also yung mga nepo babies ay pinagyayabang mga kababayan yung kanilang marangyang buhay. Ayun. Ito, yung anak ni Senador Raffy Tulfo. Yan, umiinom mga kababayan. Tapos, pinangalandakan yung binayaran na bill sa kanilang party-party. Nasabi, umabot ng 6.7 million pesos. Yan kasi, yabang pamor. Ngayon, dumipensa, mga kababayan, si Ralph Tulfo. Nangyari pala to, matagal na, 2023 pa. Kaya lang, syempre, nauso ngayon yung mga nepo babies. Kaya kinalkal ng mga netizens. Ito na ngayon, naging viral po sa social media. Kaya sabi dito, Ralph Tulfo on 6.7 bill that he paid for a Las Vegas club in 2023. Sa panahong maigpit ang pagbabantay ng publiko sa paggamit ng kanilang buwis, nais ko lamang pong linawin na ito ay isang personal trip at wala kaming ginamit na pondo ng gobyerno at pera ng taong bayan. Naniwala kayo? Pero yun ang depensa niya, mga kababayan. Wala daw from the taxes of the Filipino people. Ganon din po yung mga inaakusang senador. Kahit nga po si Sara, sa kanyang mga pag-travel, wala daw ginagastos. Wala man pong umaamin talaga sa mga ganyan. Normal ang pag-deny. Di ba? So sabi dito sa report ng PEP, hindi itinanggi ni Quezon City 2nd District Representative at Assistant Majority Leader Ralph Wendell Tulfo ang viral video niya nakuha noong December 2023. Ngayon lamang ito naging kontrobersyal dahil sa issue ng korupsyon sangkot ang ilang mga mambabatas, opisyal ng pamahalaan at mga contractors. Si Ralph ay anak ng hard-hitting broadcaster at senador na si Raffy Tulfo at ni CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo. Tiyo niya ang dating broadcaster at senador ngayon na si Erwin Tulfo, ang Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa mga proyekto sa flood control. Noong nakaraang linggo, kumalat ang video ni Ralph na tumutungga ng alak mula sa malaking bote habang nagkakasayahan sila ng kanyang mga kasama sa Omnia, ang multi-level nightclub sa Caesars Palace sa Las Vegas, Nevada sa USA. Yan o, sarap na sarap po sa mamahaling alak. Abang hikahos yung mga taga-distrito niya. Abang maraming mahirap sa kanyang distrito. Sigurado namang may mahirap doon sa kanyang distrito. Pero siya, sarap na sarap sa pagtutungga ng mamahaling alak. Di ba? Yung iba nga siguro, yung iba nga sa kanyang mga kababayan, ni malinis na tubig, walang mainom.
Di ba? Pero itong si Congressman Ralph Tulfo, sarap na sarap pag inom ng alak. Yan o. Mamahalin. Yung binayarang bill po, 6.7 million. O di ba? Mga kababayan, ano masasabi ninyo? Post your comments. Kung tama ba ang ganitong display ng karangyaan habang maraming naghihirap dito sa ating bansa. Di ba? Mapapanood at malinaw na makikita sa magkaiwalay na videos ng insidente ang pagbabayad at pagpirma ni Ralph sa kanilang mga nagastos. Ang una ay nagkakahalaga ng $42,605 o katumbas sa 2,473,953 pesos in 95 centavos sa current conversion. Ang ikalawa ay $73,951.64 o katumbas sa 4,994,166 pesos and 22 centavos. Matindi po. O diba? Pwede mo nang ipatayo ng isang magarang bahay. Ang ganyang budget mga kababayan. Isa ng magarang bahay. Pinang-inom lang mga kababayan. Itinungga lang yan ni Congressman Ralph Tulfo, anak ni Raffy Tulfo. O diba, mga kababayan? Ito'y isang open display of wealth, mga kababayan, na mayaman na sila. Na hindi man dapat yan ginagawa ng isang public official. Bawal sa ating Batas Republic Act number 6713. They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Diba mga kababayan? Malinaw. Si Ralph mismo ang nagbahagi noon sa Instagram stories nito ng mga videos ng pagdiriwang nila ng kanyang mga kasama sa Las Vegas at ng pagbabayad nila ng bill na may kabuuang halaga na 6,768,120.17 centavos depende sa conversion. Ang Instagram stories ni Ralph ang naglagay sa kanyang sarili sa alanganing sitwasyon at nagbigay ng dahilan para batikusin siya ng mga netizens dahil daw sa magarbo at magastos na pamumuhay niya. Noong Sabado, nagpadala si Ralph ng opisyal na pahayag sa Agenda News program. Humingi siya ng pangunawa sa viral niyang all video. Pero nilinaw niyang personal daw niya na biyahe at wala umanong pundo ng gobyerno na ginamit sa kanyang pagbabakasyon noong December 2023 sa Las Vegas, Nevada, USA. So galing mismo sa kanyang Instagram, siya mismo yung nagyabang, pinost pati yung kung magkano yung binayaran. Yan ang nakukuha sa yabang. Malinaw ang sinasabi po sa Bible. Sabi ni King Solomon, pride comes before destruction. Pag ma-pride, yan yung mga tao, mga kababayan na mayabang. Nakita niyo? Mahilig magyabang pag ma-pride. Ayan na po ang warning ni King Solomon. Pride comes before destruction and a haughty spirit before a fall. Yun po ang malinaw. Tingnan ninyo ang mga Duterte. Yun ang nangyari kay Digong. Mayabang eh. So may pumatol sa kanyang kayabangan, ayon, nakakulong. Si Sara naman, patong-patong ang kaso. Pati yung mga DDS, mga kababayan, na mga vloggers, patong-patong ang kinakarap na trouble. Ngayon, ang palusot ni Ralph Tulfo, ambagan niya yon. Yan Bagamat ginamit ang aking credit card, sabi ni Tulfo, nag-ambaga naman po kaming lahat. Nais ko pong linawin na ito ay isang personal trip at wala kaming ginamit na pondo ng gobyerno at pera ng taong bayan. Dagdag pa niya, naunawaan niyang masakit sa publiko ang ganitong uri ng pagdiriwang, lalo na sa panahong maigpit ang pagbabantay sa buwis. Anya, magsisilbi itong paalala para maging mas maingat siya sa mga susunod na pagkakataon. Hindi ito ang unang beses na humingi ng pag-unawa ang kongresista
Noong Enero 2025, nagsorry rin siya matapos dalawang beses na huling dumaan ng illegal sa EDSA sa busway gamit ang pribadong sasakyan. Naniwala kayo na ambagan? Malinaw na palusot lang po. Yung sabi ng mga netizens, style ng palusot, bulok, abusado ka pa sa EDSA, nagmana ka sa tatay mo, masyadong maangas, tumahimik naman sa loto issue. Sabi ni Burok Budok, lagi ka na lang namin inuunawa. Lagi ka na lang namin inuunawa niya. Sabi ni Abring Marie, di ka panipaniwala. Sabi ni Ida Moral Asibeda, mahilig pala talagang lumusot. Sabi ni Joel Jumags, because Tolfos can bend the law. Am I right, sir? Sabi ni Jam Pinky, ipatulfo na yan. Ipatulfo yung tulfo. No one's gonna know. Ipatulfo na yan, sabi ni Ayesha. Sabi ni Manuel Martinez, maluwag sa bulsang gumastos ng milyon para lang sa isang gabing kasiyahan kapag hindi mula sa pawis at tirap at alam mong kikitain mo siya ulit sa madaling panahon. Dapat talaga may maigpit na batas para maiwasang makapagnakaw ang mga tao ng gobyerno. Tulad ng pagpatalo sa sugal po ng milyon-milyon ni Bryce Hernandez at saka ni Jenner Alcantara. Iniman kasi kanila yung pera na ginagastos mula sa taxes of the Filipino people na nakuha nila mga kababayan sa guni-guning project sa flood control. O diba? At saka yung mga diskaya, nakabili ng, ilan ba yun? 48 na mga sasakyan, mamahaling sasakyan. Kaya nilang bumili ng ganun kasi hindi man pinaghirapan. Pumirma lang ng mga dokumento para sa guni-guning project. Cobra agad. Ganon mga kababayan, kaya hindi umasinso yung ating bansa. Ayaw maniwala yung mga netizens po. Sabi ni Ibon Laver Junero, we are not born yesterday. Ambagan ko no, sana all. Sabi ni M. Santos, abusado ka sa pera ng bayan, abusado sa kapangyarihan at karapatan. Sabi ni Evelyn, tell it to the Marines. Sabi ni Marilyn Kial, kawawa talaga ang mga men in uniform, jackpot lang kung hindi mamamatay sa gira. Pero itong mga nagawaldas ng pera, ang dali-dali lang sa kanila. Sabi ni Arlene Montesa, wow, pamangkin ng Lobenders. Nightclub, 6.7 million binayad, one night lang yan. Samantala, ang mamamayang Pilipino na mahirap, lubog sa baha, nagpapasarap sa buhay gamit ang kaba ng bayan. Matakot kayo sa Diyos. Sabi ni Marie Chris, grabe, happy-happy lang sila habang ang kapwa ibang kababayan wala man lang pambili ng bigas. Itulong nyo na lang sa distrito nyo kung saan kayo nanalo. Grabe naman po yan. Pagsariling hirap at pera sa yan, di mo yan gagastusin. Isang gastusan yan, pero kung di mo pinaghirapan, dali lang gastusin. Ambagan daw yon, ambagan ng mga taxpayers. Ambagan nga. Hindi ng mga kaibigan niya, kundi may ambag yung mga taxpayers po. Yan o, sabi ni Junel Yap, ambagan ang mga Pinoy galing sa tax. Sabi ni Iglesirio, sobrang yaman mo naman, inuman lang, milyon halaga, idami nagugutom na Pinoy dito. Ikaw nasa Las Vegas pa talaga, wag kami oy. Sabi ni Benjo, tiba-tiba talaga itong mga tulunggis. Kung sarili mong pera yan, di ka gagastos ng ganyan kalaki. 6.7 million. Sa ordinaryong empleyado, 40 anyos na magtrabaho, hindi pa siya suwisildo ng 6.7 million. 40 anyos na siyang kayod. Ano ba? Tinungga lang niya sa isang gabi. Ganon katindi, mga kababayan.
Kaya galit na galit yung mga netizens po. Anyway, yun man lang po mga kababayan ang ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.